Okay, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po tayo sa araw na ito, araw na Linggo? So October 1 na po tayo, no? Malapit na po ang December. Umpisa na tayo sa October 1. Kumusta po tayo? Ang pamilya ng PhilNSID. Binabati ko kayo ng magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko rin po ang ating mga kapatiran, lalo na si Pastor na nakasama natin kahit nasa Sydney siya, Pastor Jojo Asi. Magandang umaga po sa inyo dyan. At ganoon din po sa ating Pastor Alexander, no? Na makasama din natin ngayon na nasa Hamilton, na kung saan siya ang magdadala ng mensahe ng Diyos para sa atin sa umagang ito. So sa ating papatuloy, tayo po na manalangin sa mga oras na ito. Okay, praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin sa umagang ito, God. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo, sa pag-ingat mo sa amin, Lord. Panibagong araw na naman sa aming buhay, na patuloy kayong nagbibigay, Lord, ng pag-asa. At sa umagang ito, God, nais po namin, Lord, na mapuri ka namin, mapasalamatan ka namin, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang Diyos na nagmamayari sa lahat ng bagay, maging ang aming buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo i-bless, God, na sa aming pag-umpisa sa gawain ito, ang iyong banal na Espiritu siyang nasa aming kalagitnaan upang kami ay magiging karapat-dapat, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Linisin mo aming puso, Lord. Linisin mo aming isip na sa umagang ito, God. Ikaw lamang ang aming masambit. Ikaw lamang ang aming makita, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nandito din ngayon, Lord. Sa aming mga pastor, Panginoon, na nakatune in din ngayon. Patuloy niyo i-bless ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito. I-bless mo ang mga gawain ito, Panginoon, hanggang matapos ito na puno ng pagpapala, puno ng pag-asa, at marinig namin ang iyong mensahe sa pamagitan ng aming pastor. Lord, i-bless mo ang bawat isa, Lord, na may part sa gawain ito, hanggang matapos ito, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang aming mapuri at ikaw lamang ang aming maitaas sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa umagang ito. Amin pong inaangkin, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan. Although nandito kami sa Zoom, Panginoong Diyos, but alam namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang siyang nagkukunik sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Itong dalangin po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, tinatawagan natin ang ating praise and worship leader, na walang iba kung ating kapatid na Juna Asi. Handa natin ang ating puso upang umawit at lumapit sa Diyos sa mga oras na ito. Ayan po, maraming salamat Kuya. Good morning, PhilNSID. Good morning, Church. Panibago po tayong buwan. It's been po bago din pong theme for this month. May nakakaalam po ba ng theme for today? Ayan po ang topic po for theme for this month is spiritual strength. Please join me in singing. Ang ating pong mga kakantahin ay all about strength, all about how we need God in our lives. You are my strength, strength like no other, strength like no other reaches me. You are
You lift me up, unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches me. Sing in the fullness. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up in the fullness. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me Let's sing You Are My Strength. You are my strength like no other, strength like no other, reaches me. You are my hope, hope like no other, hope like no other, reaches me. Let's sing You Are My Strength when I'm weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is
find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Let's sing that again. Lord, I come. Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord,
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang umaga Panginoon. At kami muli ay nagsama-sama yung mga anak Panginoon upang ikay papurihan, pasasalamatan at dakilain ng iyong pangalan. Lord, dinadalangin ko po Panginoon, may mga taong may sakit Panginoon, hipuin niyo po sa iyong banal na kamay Panginoon at pagdagalingin niyo po sila Panginoon. At Lord, dinadalangin ko rin po yung mga taong nawala ng pag-asa Panginoon. Hipuin niyo po sila Panginoon at paramdam niyo po sa kanila Panginoon na may Panginoon na napakapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, pinapasalamatan ko din po Panginoon kung ano mang meron kami ngayon Panginoon sa aming buhay Panginoon. Ito ay hindi nang dahil sa aming kaalaman Panginoon, ito ay hindi dahil sa aming ito ay hindi nang dahil sa aming Panginoon, kundi ito ay nanggagaling sa iyo Panginoon, sa iyong kataas-taasan Panginoon, ikaw ang at kataas-taasan sa lahat Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko rin po Panginoon na mawala na po itong COVID Panginoon. Yes, God. Alam ko Panginoon na walang imposible sa iyo Panginoon. Tawagin lamang iyong pangalan. Ang lahat ng ito Panginoon ay sa isang idlap lamang ay mawala ang lahat ng ito Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko din po Panginoon ang bawat isa sa aming naririto ngayon Panginoon. I-bless niyo po kami Panginoon at yung mga kapatiran po namin ngayon Panginoon. Iparamdam niyo po sa kanila Panginoon na huwag sila mawala ng pag-asa Panginoon dahil andyan kayo palagi sa kanila Panginoon. At nawa po Panginoon ay magbalik loob po sila sa inyo Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon. At dalangin ko din po Lord, ang aming pastor ngayon Lord na manguna sa iyong salita Panginoon. Gamitin niyo po sila Panginoon. Na ang iyong salita lamang Panginoon, ang manguna Panginoon. At ito Panginoon ay makapagbigay aral sa amin Panginoon. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin Panginoon, ang aming puso Panginoon. Na iyong salita lamang Panginoon ang itatanim sa aming mga puso Panginoon. Lord, maraming salamat Lord. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga salita Panginoon, sa isip, salita at sa gawa Panginoon. Alam po namin Panginoon na marami po kami kasalanan Panginoon. Kami po ay tao lamang Panginoon, pero ang lahat na ito Panginoon ay aming hinihiling sa inyo Panginoon na kami ay patawarin niyo po kami Panginoon. Lord, ang lahat ng bagay ng ito Panginoon, ng aming lahat nakikita Panginoon ay nanggagaling sa iyo Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat Lord sa iyong kadakilaan Panginoon. Alam namin Lord na walang imposible Panginoon. At Lord, ang lahat din po ng mga elders namin, Panginoon, dinadalangin ko po, Lord. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Ang lahat ng mga sakit, Panginoon, ang kanilang nararamdaman, Panginoon, nawa po ay mawala, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming diadalangin at pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Sister Ann, at saka sa ating worship leader, Sister Juna. Salamat po sa pag-awit. Purihin po ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin. So ngayon po, patuloy tayo sa ating announcement. Ang ating pong order of worship ngayong Sunday, October 8. Ang ating pong speaker, Pastor Jojo Asi. Ang ating naman presider, Sister Heidi Kos. Pastoral prayer, Brother Nabo Puti. Bible reader, Sister Hali Encela. Offering, Brother Eric Encela. Praise and worship, Sister Lulit Encela. So yan po ang ating order of worship. Next Sunday, sa Phil-Incid Leader Meeting, Friday, meron tayong
Nawala yata po. So nawala po yung ating kasunod na kuan po announcement. Ano na lang po. Muli. Ibigay na lang natin bro yung mga details sa mga susunod. Sige po. Salamat po. So yan po ang ating announcements sa sunod linggo. So ngayon po ay magpatuloy tayo. Dumako tayo sa ating sharing and testimony. So ang lahat po na nabibless, so sharing and testimony na po tayo. Ako na po ang manguna. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan niya sa pamilya ko. At naging healthy kami sa araw-araw, lalo na sa aming trabaho. Patuloy si God na nagprotection sa amin at malayo ang trabaho ko. Ay patuloy si God na sinasamahan kami sa aming mga ginagawa kasama ng aking mga kasamahan sa work. At ganoon din po kay Ann sa kanyang trabaho. Napakabuti ni God. Ganoon din sa aking mga anak, sa kanilang pag-aaral, napakabuti ni God. Salamat po. Yan po ang aking sharing. Sino pa po? Ako, gusto ko lang magpasalamat kay Lord. Nakarating dito sa Sydney, sa Australia ng maayos. Salamat sa mga prayers ng mga kapatid sa New Zealand. And thank you rin sa everyday na nandito. Everyday naghahanap ako ng bahay. So I pray na nag-apply na ako ng nakita na isang bahay. So kung kaloob ni Lord, makalipat. Kung hindi pa, tuloy-tuloy pa rin paghahanap. And salamat sa kalakasan at din sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod kay Lord kahit naman tayo ay magkakalayo. Hindi naman tayo nagkakalayo, malapit lang ang Australia. And nagkikita-kita pa rin tayo sa mga gawain. Okay, praise the Lord sa mga kabutihan niya sa atin, sa akin at sa church, atin sa family. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Praise the Lord po. Ang Diyos po ay patuloy na mag-bless sa iyo dyan. Salamat po sa sharing. Sino po ang gustong magbigay ng testimonya? Paano tayo binibless ni God? Ano man yan? Open po ang ating mic para po magbigay tayo ng patotoo sa kabutihan ni God. So, maaring wala na siguro. Or sa sunod na Sunday lang din po. Magpatuloy tayo sa ating gawain. So, nandiyan si Brother Eric. Tinatawagan po natin na siya ang offering prayer ngayon. Tithes and offering. Hello, good morning po. Brother. Brother Jared and sa ating mga... Amen. Okay, tayo po ay manalangin at pag-pray po natin ang ating tithes and offering today. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay na nagkaling sa iyo. And pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan. Tunig ang tapat sa amin, Ama. Ito lang po ang aming Diyos na aming sasambahin. At ikaw lang po ang aming Diyos na palaging nandiyan at mapagmahal sa amin, Lord. At hindi niyo po kami
pinababayaan. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga blessings na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Sa mga pagmamahal na ibinibigay mo, sa pag-iingat, sa magandang kalusugan. Lord, maraming salamat. Ngayon po sa oras na to, kami po ay maghahandog sa iyo, Lord, naway ito po ay yung i-blessed at naway ito po ay magamit po sa kalalago po ng iyong kaharian, Ama, at naway ang aming handog pong ito ay magamit sa at makatulong po sa mga nangangailangan. And maraming salamat, Lord. Tanggapin niyo po ang aming handog sa inyo sa araw na ito. And muli po sa patuloy po namin nalangin naway kayo po ang sumama sa amin sa mga oras ito, sa aming service pong ito, Ama. Naway lahat po ay i-bless. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Eric. Salamat po sa pag-pray. God bless you po. Ngayon po, dumako tayo sa ating Bible reading na makita sa 2 Timothy 1:7. Tinatawagan natin ating kapatid na Brother Israel de la Cruz. Hello po, akong po muna ulit. Si Dominic po ito. Ay, sorry po. Sige bro. Morning, Tulog pa kasi si Tael. Panggabi po kasi siya sa trabaho. So, Yes po. Salamat po. Nandyan kayo. yan. So, sahin po natin ang kanyang banal na salita. For the Spirit of God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Amen. Amen. Amen po. Salamat po sa pagbabasa sa ating Bible reading this morning. So bago yan, tinatawagan natin si Pastor Jojo, no? Bago para sa introduce sa ating speaker ngayong umaga. Okay, salamat Brother Jared sa panguna ngayon sa gawain kay Lord. So bago po natin magsalita ang ating pong speaker ngayon, allow me to introduce you ang ating pong speaker. Ang pangalan po niya ay Reverend Alexander Hernandez. Mapalad tayo at siya ang magsasalita sa atin. Salamat sa kanya, sa kanya pong pagpapaunlak na magsalita ngayon, and magandang umaga muli dyan sa ating mga kapatid sa New Zealand, sa Auckland, sa Hamilton, sa Pilipinas, and ako po ay nandito sa Sydney. So ang si Pastor Alex po ay ang iba ay namit na natin. Siya po ay dati po siyang nakapagturo o nag-coach na head coach sa Pilipinas, sa Philippine Normal University, at naging PE teacher siya dyan sa Parañaque and Taguig. And siya po ay tinawag ng Panginoon sa pangunguna bilang isang una ng youth pastor dyan sa Pasay, sa Community of Praise, at nagpatuloy po siya na maging pastor at naging senior pastor din siya ng dyan po sa Cavite, at gayon din sa Molino, sa Imos, ng Community Praise, at nagpatuloy siya sa paglilingkod mahabang taon, nag-start noong 1998, at patuloy siyang ginamit ng Panginoon. Siya ay naging senior pastor din sa Cainta Baptist Church,
And hanggang sa panahong ito ay siya pa rin ang youth director sa Luzon Convention ng Southern Baptist Church. So, and ang base nila ay doon sa Quezon City. And by profession siya ay teacher at nag-aral din siya ng theology sa Southeast Asian Theological School sa Pasig and gayon din sa Philippine Baptist Theological School Extension dyan po sa Pasay. So, hindi ko na po pahabaan. Salamat tayo kay Lord sa kanyang time and by the grace of God, ating patuloy pa rin siyang maririnig, no? Sa mga ganitong paglilid o sa mga gawain sa Panginoon. So, let us welcome and praise the Lord sa buhay ni Pastor Alex and binibigay na po natin ang floor kay Pastor Alex. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Nawa patuloy po nating maranasan ang biyaya po at pagpapala ng ating pong Panginoon. Sa umaga pong ito ay naniniwala po ako na ang presensya po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay patuloy po nating mararanasan po, hindi lang po sa umagang ito, kundi sa araw-araw po ng ating pong mga buhay. At napakaganda po ng ating pong theme verse for this month. At ito po ay binasa po sa atin po kanina. In other translation po na makikita po natin sa Biblia ay makikita po natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 7 po sa New King James version. At sige po, ngayon po ay bago po tayo magsimula at bago po ipakita po sa inyo yung aking pong PowerPoint, tayo po muna ay manalangin. Tingin po natin ang gabay ng ating pong Panginoon. Father God, as we come into your presence, O God, we just want to thank you for all the things that you've done for us, especially Lord this morning. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay, patuloy na nagbibigay po sa amin ng kalakasan sa lahat ng oras ng aming pong buhay. And thank you God for your word that you said on your word, Panginoon, every good and perfect gift comes from you. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na nagbibigay palagi ng mabubuting bagay sa buhay po namin. Nawa sa oras pong ito, ang iyong salita ay patuloy na tumimo sa aming pong mga puso at isipan, Panginoon, at ito po'y aming lakaran at ito po'y maging buhay po namin sa araw-araw, Panginoon. We thank you, God, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sa buong month po ng October po ay ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa spiritual strength. Ito po yung ating pong theme ngayong pong month po na ito. Okay. Kung siguro handa na po yung ating pong PowerPoint, ay akin pong hinihiling na pwede na po sigurong ma-open po yung ating pong PowerPoint sa umaga po ito. Praise God. Salamat po. Ito po ay patungkol po sa ating pong spiritual na kalakasan. At mamaya, habang ako po ay nagbibigay po at nag-share po ng Word of God, makikita at maiintindihan po natin yung kalakasang meron po tayo mula po sa ating pong Panginoon. Muli, nais ko pong basahin po sa inyo ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. Next slide please. Sabi po ng Word of God sa kanya pong salita, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, ito po yung pagpapakita at pangako po ng ating pong Panginoon na sa kabila po ng pinagdadaanan po natin sa buhay, ito man po ay masaya, ito man po ay may kalungkutan, dumadaan man po tayo sa mga pagsubok ng buhay, sinasabihan po tayo ng ating pong Panginoon na hindi po siya nagbigay ng spirito po ng pagkatakot.
Sa halip, ang sabi po ng ating pong Panginoon sa kanya pong salita, binigyan po tayo ng espiritu po ng kapangyarihan at pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Bakit po ito sinabi po sa atin? Upang sa ganon, sa anumang pong bagay na pagdadaanan po natin, tayo po ay lagi pong may katagumpayan mula po sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya sa umaga pong ito, naniniwala po ako na yung kalakasan po na meron po tayo, ito po ay nagsisimula po sa ating pong kalooban. Kaya ngayon pong umaga ay nais ko pong ibahagi po sa inyo at pag-usapan ang buhay po ng isa pong tao o simpleng tao po na katulad po nating lahat sa umaga pong ito. Isa pong pangkaraniwang tao, but the Bible says he had conviction. Meron daw po siyang matibay na paniniwala na hindi natitinag ng kahit na anumang opinion po ng iba pong mga tao. His name was Caleb. Si Caleb po, hindi po siya masyadong kilala. Nakikilala lang po siya kapag nababanggit po ang pangalang Joshua. And maybe some of us here ay kilala po natin si Caleb, pero sa karamihan po, hindi po siya ganun kasikat. Nakatulad po ng mga naririnig po nating pangalan sa Biblia na si Moses, si David, o kung sino pa mang mas kilalang tao po. Maliban po compared to Caleb. Si Caleb po ay was one of the 12 spies na inutusan po ni Moses na pumasok po sa Canaan, sa Promised Land. And according po sa kwento, hindi po nakapasok sa Promised Land ang first generation po ng mga Israelites. Subalit makikita po natin sa story po ng mga Israelites na ito pong si Caleb po ay isa po sa nagbigay ng magandang halimbawa to stay strong. Yan. Tingnan po natin. Nais ko po kayong tanungin sa umaga pong ito. Have you ever assessed yourself? Or have you ever evaluated yourself? What kind of a person you are? Okay? Or are you? Di ba? In short, anong klaseng tao po ba tayo? Yan. Tayo po ba ay happy person or sad person? Next slide please. Ano ka po ba tayo? Winner po ba tayo or quitter po ba tayo? Positive ka ba o negative? Okay? Next slide please. Optimistic ka ba o failure ka? Kaya po tayo tinatanong po dahil pag-uusapan po natin ngayon ay katulad po ng isang taong humaharap din po sa mga bagay na katulad din po ng mga bagay na kinakaharap po natin ngayon. Ibig sabihin, hindi po tayo exempted sa mga bagay na nangyayari po sa buhay po natin, especially yung mga trials and mga problemang nararanasan po natin, kung kaya ito po ay nagiging daan upang ang ating pong spiritual na buhay ay manghina. Na kahit ganun pa man po, alam po natin na meron po tayong malaking Diyos na nagbibigay palagi po sa atin ng lakas upang tayo po'y manatiling matatag. At yun po ang dalangin ko po sa bawat isa po sa atin po ngayon po umagang ito. Sapagkat marami po sa panahon po natin ngayon ang napakadali pong bumigay sa mga pinagdadaanan po nila sa buhay. Hindi po ba? Hindi maka-move on, hindi makapagpatuloy sa buhay. Alam nyo ba, it's natural for us to face problems, difficulties, and trials. Kaya lang, nagiging dahilan din po ang mga ito upang ang iba po sa atin ay manghina physically, lalong-lalo na po sa ating pong mga spiritual na buhay. Subalit ang maganda po sa ating pong mga mananampalataya is because we have God who stays within us. Diba? Na hindi po tayo iniiwan, pinababayaan po ng ating pong Panginoon. Ang tanong po sa atin po ngayon, meron din po ba tayong ganong klaseng Diyos na nasa kalooban po natin o nasa ating pong puso? At ito din po yung kaibahan po ni Caleb sa iba. Okay? Kung bakit po nararanasan po ni Caleb na maging matatag sa lahat ng bagay. Bakit po sa palagay po ninyo? Dahil si Caleb po ay meron din po siyang napakalaking Diyos na katulad po ng Diyos na meron po tayo. At sobrang naniniwala ako na kailangan po natin ng real and authentic experience. Kasi po, kaplastikan lang po kung sinasabi po natin na meron po tayong Diyos, pero hindi naman po natin siya nararanasan sa ating pong buhay. Di ba? For example, katulad po ng dalawang taong ikinakasal or ikinasal. Alam nyo ba na kung ano po ang humahawak po sa relasyon na mag-asawang Kristiyano?
kung ano nagdudugtong at umahawak po sa kanila. Okay? Kapag mananampalataya na kung saan ay ikinasal, hindi lang po yung kontrata na pinirmahan po nila. Okay? Pero alam niyo po kung ano po umahawak, kung makapit po sa kanila, maliban po sa pag-ibig po nila sa isa't isa, kundi yung pag-ibig po ng Diyos para po sa kanila. Yan po yun eh. Di ba? Alam niyo po, tayo po mga lalaki o tayo po mga asawang mga lalaki, mga mister, ang pagmamahal po natin sa mga misis po natin dapat mas higit pa sa pagmamahal nila para sa atin. Siguro po, mag-agree po ang mga asawang babae po ngayon pong umaga pong ito. Dapat tayo po yung pinakapasensyoso, tayo po mga mister. Kasi yun po ang kailangan po natin. Kasi tayo po mga mister, minsan kahit hindi po natin alam, kung minsan parang nagpapatawa o pinagagalit po tayo ng ating po mga misis, kaya minsan nawawalan po tayo ng pasensya. Pero kailangan po natin kumapit. Kailangan pong maging patient po tayo. Totoo po ito. And the fruit of the Spirit in us gives us patience. Di ba? Sanctified patience yun. Madalas, nawawalan po tayo ng pasensya. Tayo po mga mister. Pero bilang mga Kristiyano, as a Christians, iba po. Iba po yung relationship po natin. Kaya pag binalikan po natin si Caleb, katulad ni Caleb, makikita po natin sa buhay niya na kahit na ano pa ang dumating sa buhay po niya, ay nasasabi pa din po ni Caleb sa kanya pong sarili, I'm gonna stay strong. Ito na po ngayon, who was Caleb? Who is Caleb? Sino po ba siya? Tingnan po natin. Para mas maintindihan at makilala po natin siya, bigyan ko po kayo ng konting pagkakilala po sa tao pong ito. Una, si Caleb po, he was one of the 12 spies. Isa po siya sa 12 espiya na pinadala po ni Moses doon po sa loob po ng Canaan. Okay? 12 po sila. Parang sinasabi po ni Moses na pumasok kayo sa loob ng Canaan, tingnan nyo kung anong klase mga tao meron doon. At tingnan nyo kung anong klase pamumuhay meron sila. Hindi lang po he was one of the 12 spies. He was one of only 2 adults to leave Egypt and enter the promised land. Sapagkat hindi po lahat ng unang generasyon po ng Israelites ay nakapasok po sa promised land. 2 tao lang po. Yan po ay si Joshua and si Caleb sa pamumuno po ni Joshua. And who is Caleb? He was a spy, soldier, and shepherd para po sa ating pong kaalaman. Ito po, tingnan po ninyo ito pong pang-apat. His conviction and opinion changed the course of history. Grabe. Kung makikita po natin ang buhay po ng tao pong ito. At sa pagpapatuloy po natin, let's read Joshua chapter 14 verses 10 to 14. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Joshua chapter 14 verses 10 to 14. Sabi po dito sa verse 10. Sa verse 10 po tayo. And now, behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old. Grabe. Nung panahon pong yun, ito pong pinapakita po dito sa Word of God na ito, ay 85 na po siya. Ibig sabihin, sabi nga po ay number lang po yan. Pero tingnan po natin sa verse 11. As yet I am as strong, sabi niya po dito, this day as on the day that Moses sent me, just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Tingnan po ninyo, grabe, 85 na siya, pero ipinapakita po niyang napakalakas pa rin po niya, kaya pa rin po niyang makipaglaban o gumawa ng anumang bagay na maaaring ginagawa po ng mga kabataan. Verse 12, tingnan po natin. Sabi po ng verse 12. Now therefore, sabi po dito, okay, give me this mountain, sabing ganon, for mountain of which the Lord, wait lang po spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me,
and I shall be able to drive them out as the Lord said. Diba? Verse 13, and Joshua blessed him, and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Verse 14, Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Yan. Makikita po natin dito ang salita po ng Diyos na kung saan ay pinapakita po, nakausap po dito ni Caleb po ay si Joshua. Yan po yan. Nagkukwento po siya at sinasabi po niya kay Caleb kung gaano pa siya kalakas. Kay Joshua, kung gaano po siya kalakas at kaya po niya makipagdigma pa. Alam niyo po, kung ano po yung nagko-connect between Caleb and God, yung pong salitang covenant o yung kasunduan, yan, simply a promise. Okay? Pakinggan niyo po ito. Okay? We live by promise, not by situation. Lagi po nating tandaan na sa araw-araw po ng ating pong buhay, napakahalaga po na lagi po nating panghawakan po ang mga pangako ng ating pong Diyos. Diba? Maaari mga sitwasyon nangyayari sa buhay po natin, dumadaan lang po yan. Pero ang importante po dito, dumaan man ang mga bagay na nangyayaring hindi maganda sa buhay po natin, ang importante po dito, meron pong pangako ng Diyos na panghahawakan po natin. But I believe with all my heart, para po sa ating pong lahat ngayong pong umagang ito, na nawa yung pangako po ng ating pong Diyos ay hindi lang po maging pangako lang, kundi ang mga pangako po ng ating pong Diyos na sa gitna ng mga pagsubok na ito ay ating pong lakaran, panghawakan sa lahat ng panahon po ng ating pong buhay. We live by promise, not by situation. Tandaan po natin, at lagi po nating ilagay sa ating pong mga puso, what holds you strong and keep you strong as a Christian are promises of God. Lagi po yan. Kaya po may salita po ng ating pong Panginoon na dapat po natin panghawakan at lakaran sa ating pong buhay ay upang sa panahon ng mga pagsubok na dadaan sa buhay po natin, ito po ay maging buhay sa ating pong mga buhay. Kapag nagbabasa po ba tayo ng Biblia, ano po ang nakikita po natin? Ano po ang nababasa po natin? Puro po ba utos? Naniniwala po ako na hindi lang po ganun ang Biblia. And I encourage you sa umaga pong ito na kapag tayo po ay nagbabasa po ng Biblia, na makita at maranasan po natin yung sustansya ng salita po ng Diyos na dumaloy po sa buo po natin pagkatao sa buong sitwasyon ng ating po mga buhay. Ibig sabihin, kahit napakagaling na po nating mag-recite, napakagaling po nating magsaulo po ng mga verses sa Bible, pero kung ito po ay hindi nagiging totoo at hindi po natin nararanasan sa buhay po natin, baliwala din po ito. Yung mga naririnig po nating mensahe sa mga gawain po ng ating po Panginoon, bonus po yun bonus na lang po yun But the main meal is actually your time with the Word of God. Yun po ang higit na magpapalakas po sa atin. Yung salita po ng ating pong Panginoon. Importante po na meron po tayong privately reading the Word of God. Kaya nga ang tanong, what do you see? Ano po yung nakikita mo kapag nagbabasa ka ng Biblia? Ano yung mga bagay na nadidiscover mo kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos? And I hope na hindi lang po puro mga utos o mga do's and don'ts. Kaya ini-encourage po tayo na sa tuwing magbabasa po tayo, ma-discover mo ang kahalagahan po ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Praise God! Sapagkat ito po magpapalakas po ng ating spiritual na buhay or spiritual life. Kaya kapag nagbabasa ka, ano ang nakikita at nababasa mo? Diba? Facebook, Instagram, Twitter, or Mobile Legends or any games? Please don't get me wrong mga kapatid. Wala po akong problema po dyan. Kaya lang ang tanong po sa atin, gaano po natin mas pinapahalagahan ang salita at mga pangako po ng Diyos sa ating po mga buhay? Gusto ko po sabihin po sa atin sa umaga pong ito, if you want to stay strong, kung gusto po natin manatiling matatag at matagumpay, get the juice of the scriptures. Kunin po natin yung sustansya ng salita po ng Diyos. Di ba? Madalas po natin i-recite yung Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God. So when you begin to seek God first, it will happen and it will come to pass.
Ang sabi po ng Joshua chapter 1, sa verse 1 pa lang, sabing gano'n, be strong and courageous. Di ba, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tingnan nyo ha, sa chapter 1 pa lang po ng Joshua chapter 1, 4 times na pong binanggit po ang mga salita pong ito. Why? Dahil po ba ito po ay para lang sa kanila po nung mga panahon pong yon? Naniniwala po kung hindi. And even sa panahon po natin ngayon, ay sinasabi din po ito ng ating pong Panginoon sa ating pong lahat. Sapagkat nung panahon pong yon, ay meron po silang mga kalaban. Ang tawag po sa mga kalaban po nila ay mga Anakites. Okay? Anakites means the land of the giants of the Anak. Grabe, mga giant po ito. Maaaring ang mga kalaban po nila ay maaaring nasa 8 feet pataas. Pwedeng ganun. At meron daw po ito mga 7 fingers. Nakakatakot nung una pong panahon. Di ba? So, Anakite means the land of the giants of the Anak. Di ba? May joke nga po anak pa lang daw po yun. Wala pa daw po dun yung lolo at tatay. Grabe, no? Pero ang ibig sabihin po dito, lahat po namang kalaban ng mga Israelites, madami po yan. Nandyan po ang mga Hittites, nandyan po ang mga Girgasites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Lahat po sila ay talagang mga nakakatakot na kalaban ng mga Israelites noong una pong panahon. At ang pinaka nakakatakot po na kalaban po ng mga Israelites noong unang panahon ay walang iba kundi yung salita pong fear, yung salita pong takot. Maging sa ating pong lahat ngayon, diba? Na nakikinig po ngayon pong umagang ito. Kapag dumadating po sa atin yung fear, yung takot, ito ang nagiging dahilan upang magpabagal po ng lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. Apektado po ang maraming bagay sa ating pong buhay spiritual. Yung ating pong pananalangin, yung pagdalo po sa mga gawain ng ating pong Panginoon, di ba? Yung pagiging bahagi po sa lahat ng bagay na sinasabi ng ating pong Panginoon. Kapag madami po tayong fear o takot na nararanasan sa buhay, ito din po ang magiging dahilan para hindi tayo magpatuloy at umusad sa buhay. Manghihina ka. Ang tanong, sa kabila ng mga takot at pangamba po natin sa buhay, what is the thing that holds you in God? Diba? Alam niyo po kapag i-analyze po natin o inanalyze po natin ang buhay na meron po tayo, at the end of the day, kapag tinignan mo ang sarili mo, masasabi po natin sa ating mga sarili, grabe ka, Panginoon. Sa kabila ng lahat na nangyayari sa buhay ko, ang ganda pa rin ng buhay na ito. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. You cannot find any other life better than this Christian life. Iba po ang buhay Kristiyano. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Naalala ko po yung kanta o yung salita po ng Diyos na ginawang awit. Ang sabi po doon ay, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Praise God! Grabing salita po ng Diyos na nagbibigay po sa atin na iba po ang pagiging Kristiyano. Di ba? May problema ka na pero nakakangiti ka pa dahil alam po natin na meron po tayong Kristo sa ating po mga buhay. Siya po yung ating pag-asa. Kaya pag binalikan po natin yung buhay po ni Caleb, napakadami po niyang naranasan kinaharap sa buhay. Pero para po sa kanya, ang isang bagay na nagpapagalaw at nagpapatatag po sa kanya ay walang iba kundi ang mga pangako po ng Diyos sa kanya pong buhay. Para po sa kanya, kay Caleb, I live by promise, not by situation. Kaya bilang mga tao, madami po tayong dahilan para hindi po tayo umusad sa buhay. Di ba? Makikita po natin, lahat pwede po nating sabihin, pwede po nating idahilan, even yung mga panahon. Pero mga kapatid, huwag po maging dahilan ang mga bagay na nangyayari sa buhay po natin para hindi po tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Di po ba? Kahit na hindi ko po kayo naririnig, pwede po ba nating sabihin sa ating po mga sarili? Let's say it by faith. Sabihin po natin, I live by promise, not by situation. Say it once again. I live by promise,
not by situation. For the last time, I live by promise, not by situation. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, hanap po tayo ng mga tao na parehas po ng ating pong pananampalataya. Or grabe ang pananampalataya. Dikitan po natin sila. Huwag po tayong magbabad at huwag po tayong maghanap ng mga taong talunan o hindi makapagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Pakinggan niyo po ito, hindi po sila makakatulong sa atin. Sapagkat kapag alam mo na ikaw ay isang Kristiyano, ibig sabihin iba ka. You are different. Hindi lang dahil ikaw ay Kristiyano, kundi ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Hindi lang po tayo basta anak po ng Diyos, kundi tayo po ay may napakalaking Diyos na umiibig at nagmamahal po sa atin. Hallelujah! Na hindi po tayo iiwan, pababayaan sa lahat ng sitwasyon po ng ating pong buhay. Hindi lang po yun. There's a promise, okay, that will keep you strong. Panghawakan po natin po yan. Yung mga pangako pong yan ng ating pong Panginoon. Because He wants to align that according to the destiny He has for you. Remember po, si Zacchaeus, kilala po natin siya. Si Zacchaeus po ay isang napakaliit na tao. Di ba? Gusto niya makita ang ating pong Panginoon. Isa po siyang tax collector. Di ba? Dahil siya po ay maliit, siya po ay umakyat sa puno. At hindi po siya tanggap ng community. Yun po ang pinakamatindi po doon. Hindi siya tanggap ng community kasi ang tingin po sa kanya ay manggagancho. Diba? Sinisingil po niya ng tax ang mga tao nang higit sa tax na dapat pong bayaran po nila. Tingnan po ninyo ito ha, wala po pumapansin sa kanya at sobra po ang insecurity po niya. Pero nung makita po niya si Jesus, ang ginawa po, nung pagdaan po ng Panginoon sa ilalim po ng punong ito, nakita po siya, pinababa po siya. At alam po ni Lord na nangangailangan po siya ng kalinga ng ating pong Panginoon. Sabi po ni Lord, diba? Sabi niya gano'n, halika Zac, in short for Zacchaeus, ha? Sabi po niya, halika Zac, bumaba ka, mag-usap tayo. Siguro kung may Starbucks pa nung una pong panahon, halika, mag-coffee tayo sa Starbucks. Wala po sa Bible po yun, ha? Akin lang po yun. Pero ang higit po sa lahat, ang gustong sabihin po ng Panginoon po kay Zacchaeus, ay gusto po niya sabihin na Zacchaeus, nais kong ilinya ang buhay mo sa mga bagay na nais ko para sa iyo. At dahil po sa encounter po na yun ng Panginoon, kay Zacchaeus, nagbago po ang buhay po niya. Naging bagong tao po siya. Why? Because destiny was declared in his life. Yun eh. Yung story ng lalaki pong bulag sa John chapter 9. Di ba? Ano nangyari? Ang sabi ng Panginoon po dito sa bulag po na ito, sabi niya, wash your face, go to the pool of Siloam and wash. Nagulat po siya. Mula po sa pagkabulag, nung siya po ay naghilamos po doon po sa Siloam. Anong nangyari po sa kanya mula sa pagkabulag? Ano nakita po niya? Parang Jeran, di ba? Colored, 3D. Kumbaga sa television, 4K pa. Nagulat po siya. Why? Because his life was aligned to the destiny of God. At ito po, ito para po sa ating pong lahat ngayon pong umaga pong ito. Na sa kabila po ng lahat ng sitwasyon na nangyari po kay Caleb, kung babalikan po natin ang buhay po niya, sabi po ni Caleb, give me Lord my inheritance and I will stay strong. Sabi po niya. Diba? Alam niyo ba, the first character trait we can learn from Caleb's life, grabe, buo ang pagtitiwala po ni Caleb sa Diyos. Kaya nga, when God makes a promise, you fight for the promise. Kailangan mo po itong panghawakan sa buhay mo. Kapag may pangako ang Panginoon sa ating pong mga buhay, anong dapat po natin gawin? Next slide, please. Ito po yung kailangan po natin gawin when God makes a promise. Okay? Possess it, walk on it, and fight for it. Huwag pong tayong papayag na ang lahat pong ito ay manakaw ng kaaway sa buhay po natin. Okay? Sabi nga po natin, the tongue has the power of life and death. May kapangyarihan ng mga salitang lumalabas sa ating po mga labi. Hindi ka papayag. Sapagkat alam po natin na meron po magandang pangako ang Diyos, may magandang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi niya, good, pleasing, and perfect will. Ibig sabihin, we need to move out in faith. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, sa mga nangyayari po sa mundo po ngayon, lahat po ito, dapat po ito, labanan po ito ng pananampalataya. Sapagkat sabi po ng Bible, the just shall live by faith. Yun po yun.
At sinasabi rin ni Lord sa atin po ngayon pong umagang ito, ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, don't give up, don't quit the promise that God has for you. Panghawakan at lakaran po natin ang mga pangako at salita ng Diyos sa buhay mo. Alam ko na marami po sa atin na may pinangahawakan tayong mga pangako ng Diyos. At naniniwala ka na alam mo na ito ay sinabi ng Panginoon po sa iyo. Ibig sabihin, kung may sinabi ang Panginoon sa iyo, di ba? Don't give up. Don't quit on those promises. Maaaring hindi po natin nakikita ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Subalit ang gusto po ng ating po Panginoon, manampalataya ka. Panghawakan mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon nangyayari po sa buhay mo ngayon. Do you believe the Word of God? Naniniwala ka ba sa mga pangako at salita ng ating po Panginoon? Bakit po tayo tinatanong? Kasi yun po magbibigay po sa atin ng lakas at katatagan ng ating pong buhay. Joshua chapter 1 verse 9. Basahin po natin. Sabi na, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Praise God. Dahil po sa pangako at salitang ito ng ating pong Panginoon, pumunta po kami ng asawa ko po dito sa New Zealand, na kung saan ang pinakamatinding baon lang po namin ay ang pangako po ng ating pong Panginoon. Na kung saan alam po namin na saan man po kami dali ng Panginoon, naniniwala kami na hindi kami pababayaan po ng Diyos. Si Pastor Jojo na nasa Australia po ngayon, bakit po naging malakas ang loob po niya na siya po ay pumunta po sa Australia? Sapagkat naniniwala po siya na kasama po niya ang ating pong Panginoon. At lahat ng mabubuting bagay na inilaan ng Panginoon para po sa kanya ay mararanasan po niya. Kasama po natin ang nananalangin habang siya po ay naandoon po. Ganun din po sa atin pong lahat, mga kapatid. Sinasabi po ng salita ng Diyos, do not be afraid nor be dismayed. Why? Because the Lord your God is with you wherever you go. Why no fear? Bakit hindi natin kinakailangan matakot? Sapagkat ang kalakasan po at tagumpay ay matatagpuan lang po natin sa pamamagitan po ng presensya ng ating pong Panginoon. Alam niyo, nung inutusan po ni Moses ang 12 sundalo na pumasok po sa Canaan para mag-espiya, pagbalik nila kay Moses para mag-report kung ano ang kanilang nalaman at nakita po sa loob po ng Canaan, ito po 12 po sila, 12 po sila. 12, ang sabi po ng 10 doon sa 12, sabi nila, sir, sabi niya gano'n, reporting for duty, sabi niya gano'n, hindi po natin sila kaya, mga higante po sila, kakainin po nila tayo ng buhay. Pero ito ang kagandahan, maliban po sa dalawa, kay Joshua at Caleb, sabi po nitong dalawang ito, hindi, kaya natin sila sapagkat kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Ang tanong po sa atin ngayon pong umagang ito, are you going to be strong and courageous to possess the promise that God has given you? Sapagkat kung nais mo makuha at makamit ang mga pangako ibinigay ng Diyos sa iyo, at kung nagnanais ka ng kalakasan nagmumula sa ating pong Panginoon, dapat po natin malaman na hindi po ito patungkol sa lakas na meron po tayo. Hindi po ito patungkol sa iyo. Anong sabi ni Paul? Malapit na po akong magtapos. Colossians chapter 2, verses 5 to 7. Tingnan po natin ang Word of God. Ito, pakinggan niyo po ito. Sabi ni Paul, for though I am far away from you, my heart is with you. Bagamat malayo daw po siya. Di ba? Sabi niya, and I rejoice that you are living as you should and that your faith in Christ is strong. Verse 6, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, katulad po natin na tumanggap kay Kristo Jesus, tingnan po ninyo ito bilang Panginoon natin. Sabi ni Paul, you must continue to follow Him, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Praise God for the reading of His Word. Tingnan po ninyo ito, tatlong bagay, tatlong katotohanan ang sinasabi po ni Apostle Paul na dapat po natin ipagpatuloy na gawin bilang mga mananampalataya ni Kristo. Una, next slide please. First, ang sabi po dito, at nais ko po idiin po sa inyo po ito, ngayon pong umagang ito. You must continue to follow Him. So, sinasabi po sa atin ni Paul na magpatuloy po tayo sa Panginoon.
sa kabila ng nararanasan po natin sa buhay na ito. Di ba? Bagamat tayo po ay nasa online na ginagawa po natin, magpatuloy po tayo. Higit na itinuturo po ni Apostle Paul na yung buhay na mula kay Kristo na siyang dapat po nating sundan at maging halimbawa bilang isang mananampalataya. At pangalawa po, secondly, sabi ni Paul, let your roots grow down into Him. Ano ibig sabihin po niyan? Hayaan daw po natin na ang ating po mga ugat ay lumago at lumalim kay Kristo. Ito ay tumutukoy po sa paglago ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Dapat na patuloy na lumago, patuloy na lumalalim, at patuloy na tumitibay. And thirdly, sabi niya, and let your lives be built on Him. Magpakatatag, magpakatibay. Isalig ang buhay po sa atin pong Panginoon. Kaya kung atin po mapupunang maigi, itong tatlong bagay o katotohanan ito na binanggit ni Paul, sinasabi po niya at dinidiin po niyang maigi, pakinggan niyo po, it's always on Him or in Him. Sapagkat para po kay Apostle Paul, ang laging focus po ng buhay po niya higit sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon lang. It's all about Jesus. It's all about Him. Last verse, Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabi pong looking unto Jesus, pag sinabi pong the author, ibig sabihin siya ang gumawa. Pag sinabing finisher, siya din po yung nagtatapos o magtatapos. Ibig sabihin, yung pananampalataya daw po na inilagay sa ating po mga puso, hindi po yan sa atin. Yan po, ang author po niyan, yung pananampalatayang yan, nang gumawa niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Magkakaroon lang daw po ng linaw at kapangyarihan ng pananampalatayang ito kapag tayo daw po ay nakatingin sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya kapag ang ating pong pananampalataya ay nakatingin kay Kristo, ang ating pong pananampalataya ay lalong lalago at magiging matibay. At kapag ang buhay po natin ay lagi nating ipinapamuhay sa pananampalataya nakatingin kay Kristo, makakamit po natin ang mga pangako at mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay po natin. Praise God. Sa pagtatapos po natin, balikan po natin si Caleb. Si Caleb sa loob ng 40 years from Egypt to wilderness, nakaligtas po siya at nakapasok po sa promised land. And after 45 years, sabi ng Bible, he was still going strong and wanted to accomplish great things from God's glory. Di ba? Si Caleb ay malakas physically, kahit matanda na. Pero naniniwala po ako, spiritually, higit siyang malakas. Sabi po niya, 85 na ako, ngunit hindi pa rin nagbabagong lakas ko. Kaya ko pa makipaglaban, gaya ng dati. Anong request niya kay Joshua? Sabi niya kay Joshua, ibigay mo sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Mga higanteng nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Okay? Pero ano ang pananampalataya ni Caleb? Sabi niya, sa tulong ng Diyos, sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila sa lupang iyon ayon sa pangako ng Diyos sa akin. Alam niyo ba na ang katangian ng pag-uugali na maaari po natin matutunan kay Caleb? Na sa kabila ng mga pinagdadaanan kung gaano man kalaki ang mga pagsubok na nararanasan po natin ngayon. Pakinggan niyo po ito. Yung matinding pagtitiwala ni Caleb sa katapatan ng Diyos, na kaya ng Diyos na tuparin ang lahat ng kanyang mga pangako, yun din po ang nais po ng Diyos na mangyari po sa atin. Ganon din po sa atin pong lahat. Kaya po tayo nagiging malakas at nagtatagumpay sa buhay. Lahat po yan ay dahil meron po tayong Diyos na tapat sa lahat ng kanya pong mga pangako. Sa umaga pong ito, nais ko po kayong ipanalangin. Kung tayo man po ay dumadaan sa mga pagsubok ng ating pong buhay, sa anumang bagay na pinagdadaanan po natin, nais ko pong ipanalangin po kayo ngayong pong umaga pong ito. Dumadaan ka man sa matinding pagsubok ng iyong buhay, mayroong mang karamdaman at nangihina man tayo spiritually, hindi na po tayo katulad ng dati na nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Nais ko po ipanalangin po kayo ngayong pong umaga ito. Let us pray. Manalangin po tayo. Father God, once again, as we come into your presence, Lord, I lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko po na naandito po ngayon pong umagang ito. Ano man po ang kanila pong pinagdadaanan sa oras na ito. Nagtitiwala po kami na katulad po ng buhay po ni Caleb. Meron po kaming katiyakan na patuloy naming mararanasan, Panginoon,
ang kalakasang espiritual sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. Father, I speak blessings and favor, Panginoon, sa mga kapatid ko po ngayon po umagang ito. Kung meron man po silang pinagdadaanan financially, materially, spiritually, and even good health, Panginoon, even sa health po na meron po sila, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain in all aspect ng buhay po nila. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. Thank you, God, sapagkat meron pong salita mo, Panginoon, na nais mong panghawakan po namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Ang gusto mo lang, Panginoon, ay lagi kaming tumingin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung author and finisher of our faith, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maging si Pastor Jojo na nasa Australia po ngayon, Panginoon. Salamat, bagamat siya po ay nag-iisa, kasama niya po ang isa po niyang anak at andito po sa New Zealand ang iba pong bahagi ng kanya pong pamilya. Panginoon, dalangin po namin, Lord, na patuloy mo siyang gabayan at patuloy mong pagpalain ang kanya pong buong pamilya, Panginoon. Salamat po sapagkat according to your word, Panginoon, and we speak and we declare that we are blessed and favored, Panginoon. Thank you, God. Sineselyohan po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po, Pastor Jojo. Salamat po, Pastor Alex. Praise God. Salamat po. Praise the Lord. Thank you, Pastor Alex. Okay, good morning sa lating lahat. To God be the glory. Ingat po dyan, Pastor Jojo. Thank you po, Pastor Alex. Salamat po. Okay.